Ano bang mas mahirap? Maging housewife o maging working mom? Totoo lang, wala namang mas mahirap dun sa dalawang choices na yun eh. Kasi ang mga ina, kung papipiliin sila, pipiliin nila parehas. Pipiliin nilang gampanan parehas. All or both at the same time. Pipiliin nilang maghanap buhay at asikasuhin ng pamilya nila sa abot ng kanilang makakaya. Kahit pagano kalimitado yung oras. Pero laging isa lang ang pwedeng piliin. Guys, mga OFW mommies na kagaya ko, we are torn between working abroad and the longingness na maalagaan namin yung mga anak namin. Kaya pag tinatanong ako ano ang ideal vacation ko, ito yung ideal vacation ko. Maranasang gisingin yung mga anak ko tuwing umaga, pabangunin sila, pagmasdan yung pagmulat ng mga mata nila, kulitin sila, asikasuhin sila, pag-prepare sila ng breakfast, tulungan silang igayak yung mga gamit nila sa school, utusan sila ng mga dapat nilang gawin. It's been more than 6 years since last maasikaso ko sila. Kaya nung uwi ko, I made sure na maparanas sa kanila kung paano may isang mama sa tabi nila. Last uwi ko nga, super late pa nung mga anak ko. Yung bunso ko was kinder pa that time. Tapos yung sinundan niya is grade 1, si Angela grade 2, si Gian I think grade 4. Pero ngayon meron na akong mag-senior high. Yung si Angela ko grade 9 na, si Gabriel grade 8. Tapos si Glenn, yung bunso ko grade 7 na. Diba, ang bilis ng panahon, parang kinurap sa'yo. Hindi mo na malayan, lumipas na. Masarap sana mag-travel kapag holiday mo, diba? Pero aminin natin, mahal mag-travel, lalo kung gusto mong kasama yung buong pamilya mo. Kaya nga kung papipiliin ako, mamasyal ba sa iba't ibang lugar o umuwi at magbakasyon sa pamilya, lagi kong pipiliin pagsilbihan yung mga anak ko tuwing may pagkakataon. Kasi I think in the future, I can always travel kahit saan ko gustong pumunta. But I can never go back sa oras na to na may pagkakataon na kung pagsilbihan sila, iparanas sa kanila kung paano yung may mama na nag-aasikaso bago pumasok sa school. Ang dami ko na nga napalipas na panahon, di ba? Naging unfair ako na hindi ko naparanas sa kanila yung maraming bagay. So mga ganitong pagkakataon na lang yung time na makakabawi ako. Maliban sa pagiging makulit kong mama, isa sa pinaka-na-miss ko ang pagiging strikta, masungit na mama. Lambing ko na yan sa kanila na pagalitan sila. Maging strikto sa mga bagay na gusto kong gawin nila. Nung maliliit pa sila, kunting utos ko lang para yung mga sundalo. Sunod-sunod, agad sunod sa utos ko. Pero ngayon, wait, hindi na. Naku, kailangan double na yung energy ko para lang matakot sila. Siyempre, hindi lang ako sa mga anak ko bumabawi. Ganon din sa mga pamangkin ko. Sa bahay nga pala namin is merong 8 bata. Actually, na sila mga bata. Mga higante na sila, mga dinosaurs na sila. Pito sa kanila is nag-aaral pa. So, meron akong 4 na kids, tapos 4 din yung pamangkin ko. So, yung 7 nag-aaral pa. So, 7 yung batang pinagpe-prepare ko nung breakfast nung nagbakasyon ako. Araw-araw may kanya-kanya silang request ng foods na gusto nila. Nakakamiss kaya ang Pilipinas? Nakakamiss gumising ng umaga, yung alas 5 pa lang, gising na yung buong bahay, naririnig mo na yung tiktilaok ng mga manok, at yung bunganga ng nanay mo, hindi na yung bunganga ng nanay kong umaandar this time, bunganga ko na. Yung sa mga ordinary, yung bahay, yung agaw-agawan sa CR tuwing umaga kasi ilang bata yung papasok sa eskwelahan. Yung pagmamadali ng pagkain ng umagahan. Pero yung mga bata sa bahay, hindi sila nagbe-breakfast. Ganun din kami ng mga bata, kami ng mga kapatid ko. Tamad din kami mag-umagahan. So, bawi-bawi na lang sa lunch. So, yan. Special request yan ng mga bagets, burger steak, tapos may gravy na lasang Jollibee daw. It was so fulfilling nung uwi ko. I mean, naranasan ko talaga uling maging mami sa mga anak ko. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Ipagtahi sila ng mga uniform na tas-tas na, mga walang butones. Ipaglaba sila, ipagplancha sila. Nakakamiss din yung sa iyo hanapin ng anak mo. Mama, nasan yung ganito? Nasan yung ganyan? Mama, pakigawa po nito. Mama, yung ano ko wala pa. Nakakamiss. So, nung uwi ko nga, feel ko yung pagiging mami ko sa kanila. Kasi while away, ang parang purpose ko lang ba is maging provider nila. Kasi you cannot play the role of being a mom na nasa tabi nila na isang tawag nila, isang tanong nila, isang need nila is mamibigay mo o magagawan mo ng paraan. Kapag kasi long distance mom ka, ang tanging na-provide mo lang is yung financial needs nila at saka yung tenga lang na makikinig sa tuwing may gusto silang sabihin. We cannot even hug them, 'di ba? Sa mga panahong kailangan nila ng mama.
So sa video nga na to, kitang-kita nyo kung gaano kalalaki yung mga anak ko. Yan ang panganay ko, si Gian, napakabait na bata. Yung babaeng nakapalda, malaking bata. Yun naman yung second ko, si Angela. Kakagigil. Bait yan. And yung cute na nasa likod kong yan, pauli-uli, yan ang bunso ko si Glenn. And yan, nakaupo naman yan sa sofa is yung pangatlo ko na si Red Gabriel. Yeah, I have 4 kids. Lahat sila makukulit, kasing kulit ng mami. So, disciplinary yung mom nga ako. Kaya gusto ko yung mga anak ko natututo ng gawaing bahay. Ayaw ko na basta nang papasok sa school na parang may mga katulong sa bahay. Gusto ko bago pumasok man lang may magawa kahit konting gawaing bahay. Magpulot ng basura, magwalis man lang ba, maghanay ng tsinelas, itali ng maayos yung mga aso, or anything na kaya nilang gawin. O, ayan nga, may hawak na hanger. Mga hanger pa kasi kung sakaling hindi sumunod agad, gusto ko isang sabi, dalawang sabi, sunod ka agad. Hindi ko lang alam kung kayang panindigan ng mga anak ko yung mga gawain yan hanggang makaalis na ako. Pero pag naman pinapaalalahanan sila, sumusunod naman sila. Pagdating nga po sa pagiging responsable, talagang mahigpit po ako sa mga anak ko. Mahirap kasing palakihin yung mga bata na tamad. Pero yun nga, dahil sa malayo ako, mahirap sila i-shape sa way na gusto kong. Pero cool mom din naman po ako. I can be a barkada to them, but wag mong kakalimutan yung po at opo kung hindi dudugo yung bibig mo. That is the kind of mom that I am. So, sabi nga nung iba, kahit daw ang layo ko is, pag alam na ng mga anak ko na galit na ako is nangangatal na yung mga yan, hindi na magkaintindihan ng gagawin kung paano ang pagsunod na gagawin sa mga inuutos ko or sa mga sinasabi ko. Ang magical nung feeling na minamasdan mo yung mga anak mo. Hindi nila alam pinapanood mo sila. Na-amaze lang talaga ako na ang bilis, ang lalaki na nila ngayon. Minsan hindi ko na sila makausap the way that I talk to them. Nung mga maliliit pa sila. Yan, may kanya-kanya na silang ginagawa na minsan hindi ko na naintindihan na natatawa na lang ako. Nung uwi ko, mas nakilala ko pa ng mas malalim yung mga anak ko. Well, anak ko sila, kilala ko sila. Ganun man tayo mga anak, kilala natin yung mga anak natin. Pero once na long distance mom tayo, may mga bagay tayong natutuklasan na ginagawa nila. O yan na nga ang pinakakinakainis ko. Yung imbis na may gawin bago pumasok sa school, puro cellphone ang hawak. Diba? Ang sarap lang sa pakiramdam. Ikikis ka ng mga anak mo bago pumasok. Isa-isa silang kikis sa'yo. Diba? 3 boys. Ang pupogi ikikis sa'yo. Siyempre yung babae mo maarte. Kailangan mo pang pagalitan muna bago kumis sa'yo. Malambing naman. Yung pamangkin kong maganda. Anak kong babae. And finally, papasok na sila. Sakay sila ng tricycle, ibibilin mo sila sa tricycle driver na mag-ingat, ihatid sila sa school na safe. Yeah, napaka-rewarding ng feeling nung pagkakauwi ko na naranasan ko yung mga ganyang bagay. But sad to say, I can't always do that for them. So every vacation ko lang magagawa yan for a matter of 2 weeks, 3 weeks. So kapag may pagkakataon, talagang gagawin ko at paulit-ulit kong gagawin para maranasan nila at maranasan ko din. Sooner or later, mausisa mo, may kanya-kanya na silang girlfriend, boyfriend, may mga bagay na silang ililihim sa'yo. So sana, i-guide tayo palagi ni Lord sa mga plano natin sa buhay para hindi na natin kailangan lumayo pa sa kanila.